sa bata. Mapagpasensya, mahaba pasensya. Opo, mahaba to. Oo, pasensya. Mahaba yung pasensya mo kasi syempre bata yun. Eh, mga bata, syempre pag ganun, Ma'am Aki, makukulit pa. Kaya grabe ang pain. Hello mga ka-legit Dabber Cats! Yung ating video na napanood kanina lang bago tayo magsimula. Yun po yung ilan sa mga controversial issues na ngayon na pumapaloob dito po sa EAT. Kung saan ay kinall out nga itong ang MTRCB patungkol po dito sa issue ni Alan Kay. Kung saan, sabi nga po dito parang kailangan daw i-call out yung nangyari na yon dahil ang contestant sa Bortas 5 segment ng EAT ay usap-usapan na ngayon sa social media ang naging double meaning comment ng isang lalaking contestant sa Bortas 5 segment ng EAT at sa TV5. Kasi during the time po, ayan, nanonood po tayo ng Eat Bulaga, ayan. So, katatapos lang nila ng wag kayong ganon, oy. Ayan, so nakikita natin, tapos na sila. Kaya ito na tayo, mag-film na tayo para po sa pinaka daily updates natin patungkol sa issue na ito, no? Viral na ang isang video ng male contestant sa Bortas 5 habang ini-interview ni na Alan Kay at Miles Ocampo kung saan inabanggit itong mga salita na tila may kabastusan na kahulugan. Ito ay sa gitna ng controversial tungkol sa pagpapatawag ng 12-day suspension ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB sa It's Showtime. Sa isang bahagi kasi ng naturang contest, kung matatandaan niyo, medyo matagal na po nangyari to, but because dito po sa controversial issue na kinaharap ng It's Showtime, ay kino-call out ngayon, my God, kino-call out ngayon ng attention ng MTRCB at parang ang nangyayari na lang kasi ngayon, hanapan na lang ng mali, ganun ano. Sa isang bahagi kasi ng naturang contest ay inusisa ni Alan Kay kung ano ang pinagkakabalahan ng isa sa dalawang contestant. Sagot ng lalaki, dati raw siyang elementary teacher na sinundan ng malakas na hiyawan ng studio. Chika ni Miles sa Bortas 5 contestant, magaling sa bata to, sabi nila. Kasi, di ba alam naman natin na after po ng kanilang talent portion, may interview portion kung saan si Alan Kay po at si Miss Miles Ocampo ang nag-interview dun sa isa sa mga contestant sa Bortas 5. Mapagpasensya, sabi niya. Mahaba ang pasensya, sabi ni Alan Kay. Sumagot naman itong contestant na Bortas 5 na to. Sabi niya, opo, mahaba to. Ang hirit naman ng lalaki. Sa nakikita po ninyong video sa ngayon, dyan po sa ating dito sa screen, ay parang tila baga biglang nag-blush or nag-iba yung itsura ng Bortas 5 na contestant kasi parang out of the blue, hindi naman talaga niya or wala po siyang any minimino. Ayoko naman maging maging sabihin niyo na naman napaka-unfair ko. Pero kung nakikita naman natin, nagulat din yung lalaki kasi wala naman talaga siyang minimin doon. Kaya nga pinaliwanag nitong si Miss Miles at ni Alan Kay na dahil siya po ay teacher, kailangan mahaba po ang kanyang pasensya. Kaso nga lang, parang nabibigyan din ng meaning. Tila natulala naman ang lahat dahil biglang tumahimik sa studio, si Alan Kay ang unang nagsalita at sinabing pasensya raw ang tinutukoy ng contestant sabay hampas sa braso nito. Mahaba ang pasensya? Syempre bata yun pag sang-ayon naman ni Miles. Makikita naman sa video na napahawak sa bibig ang lalaki, 'di ba? Parang parang nagulat siya sa sinabi niya habang nakatingin sa taong tila sumasaway sa kanya. Ang kalat na ngayon ng video ay unang nag-post sa isang Twitter or X na ngayon kasi wala na yung Twitter, tinanggal na. Account na may handle name na Anima Christy Permin. May caption itong mahaba to, walang mali siya yan. Pwede sa mga jugets na nanonood. Lala MTRCB, walang makitang double meaning. Ayan. So, dahil dito po sa issue na yan, kino-call out ngayon ang attention nitong si Miss Lala, no, patungkol dito sa issue na to. And I do believe, no, alam naman natin na talagang ganito talaga mangyayari. Kumbaga, parang parang hanapan, silipan ng mga kamalian, parang hindi na tuloy na serve ng mga noontime show yung kanilang purpose. Dahil ultimo ang mga netizen ang gumagawa ng paraan at naninilip sa bawat kamalian.
Pinag-initan din ng basher ang chairperson ng MTRCB na si Lala Soto dahil may kinikilingan umano ito dahil wala raw itong ginawa ng ireklamo ang kissing scene ng mga magulang niyang sina Tito Soto at Helen Gamboa sa EAT ng TV5. Isa pa to, no? Talagang pinupuntirya din po ito ng ilan sa mga bashers na bakit daw hindi pinatawag ni Miss Lala. Ba't hindi raw kinall out yung attention dahil pinupog nga naman ang halik nitong si Tito Sen, si Miss Helen Gamboa sa national television. Paglilinaw naman ni Chairman Lala, dumaan sa tamang proseso at sumailalim sa due process ang resolusyon ng MTRCB laban sa Showtime. Samantalang hinihintay pa rin ang magiging verdict ng MTRCB sa pagmumura di umano ni Wally Bayola sa Sugod Bahay segment ng EAT. So, yun po yung ilan sa mga news na nagkalat ngayon sa social media dahil talagang kumbaga kinukulit, kino-call out po talaga yung attention ni Miss Lala Soto. So, kayo pong mga nandiyan nanonood, kayo pong mga supporters po ng TBJ or mga It's Showtimers, ano ba talaga ang dapat or kailangan ba ipatawag or imbestigahan? Kasi base po sa nakita nating video, parang nabigla po yung contestant kasi makikita naman natin although nandito yung pinaka latest video na yun, yung pinaka video na nirereklamo ng ilan sa mga netizen. Pag nakita po natin yun, talagang ano siya, kumbaga parang nakita natin yun, para makikita natin yung reaction nung Bortas 5 contestant na wala talaga sa kanya yun kumbaga wala siyang minimin. Kaso nga lang, parang nanahimik yung lahat parang nagkaroon ng silence. Kaya po ganun, parang nag-isip yung mga viewers that time na kung ano yung meaning. Talagang ang isang bagay, magkakaroon ng masamang meaning yan. Depende sa nag-iisip Katulad din na nangyari kay Miss Vice Ganda. Hindi sa pinakampihan ko siya. Kasi kung tutuusin naman talaga, doon po sa pagkakataon na yon is para sa akin na POV ko lang, baka mamaya magalit na naman kayo kung ano-ano na naman sabihin nyo dyan sa comment section, sabihin nyo na naman hindi ako fair, chuchu, mga ganun. Ay nako, POV ko lang naman to kasi may kanya-kanya naman tayong opinion. Para sa akin yun kasing ginawa po kasi ni Vice Ganda tsaka po ni Ayon Perez, para sa akin that is the best way, di ba? Pag kumakain naman talaga tayo ng icing, dinudut-dut natin. Kaso nga lang, nagkaroon lang talaga ng parang hindi naging maganda yung effect. Dahil nga, may mga bata daw na nanonood at sabi pa nga ni Vice Ganda, kaya daw nagkaroon ng meaning yun dahil bakla daw siya or bisexual siya or homosexual siya, ganon, di ba? Pero all in all, so, syempre, let's give to MTRCB na lang. Kasi kung talagang, ano naman yan, kung talaga may nilabag naman talaga silang batas, kumbaga parang yung suspension na yun. Yun talaga yung binibigay And according to Chairman Lala Soto naman, is marami na rin silang mga nilabag na batas. Marami na rin silang mga sumon or mga parang pinapadala sa kanilang letter for consent na kailangan na nila mag-ingat sa susunod dahil marami na silang mga nagawang violation. And this time, for the third time around, is hindi na nga sila pinagbigyan. Kaya ganun po yung nangyari. Pero all in all, ang kagandahan lang naman kasi is hanggang ngayon, napapanood pa rin naman natin ang It's Showtime sa social media platform. Hindi nga lang sa television. At kung mapapansin naman natin, di naman nagbigay ng opinion ang mga host, diba? Kasi kumbaga parang inagalang din naman nila yung desisyon ng nasabing It's Showtime, diba? Nagalang din naman nila yung desisyon ng MTRCB with regards to that matter. So, ito na nga. Ang tanong ko ngayon, mga legit Davercards, mga kapuso, kapatid, ano pa man ang saan ka pa man ngayon, is tama ba na ipatawag ng MTRCB ang EAT patungkol sa insidente or dun sa issue ng contestant na yun na Bortas 5? Kailangan bang ipatawag si Alan Kay ng MTRCB patungkol sa issue na yun? So, kayo po ang magdesisyon. Kayo po yung mag-comment dyan sa comment section natin kung pabor ba kayo doon po sa naipatawag nga si Alan Kay ng MTRCB.
So, comment down below. So, salamat po sa panonood. Kung hindi ka pa naka-like, naka-share, at naka-follow or naka-subscribe sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-follow at i-subscribe niyo na rin ang aking pong YouTube channel at ang aking TikTok account. Ayan, may mga updates din po tayo doon, latest updates. And of course, meron din po akong YouTube channel. Ayan, napapanood niyo po ako, mapapakinggan niyo po ako dyan. And soon, magkakaroon na rin tayo ng podcast. Ayan. So, see you on my next vlog. God bless everyone!